Naranasan mo na bang questionin ang iyong sarili kung talagang kilala mo ang iyong mga kaibigan? Yung minsan hindi mo maintindihan ang mga kilos nila dahil hindi ito ang pagkakakilala mo sa kanila. Ang Coherence ay kwento ng 8 magkakaibigan na sina Emily, Kevin, Mike, Beth, Hugh, Lee, Amir at Lori na nagsalo-salong maghapunan para sa kanilang reunion party. Ang kakaiba sa gabing ito ay merong dadaang kometang tinatawag na Miller's Comet, kung kaya't hindi ito isang pangkaraniwang gabi lamang. Kung hindi mo pa ito napapanood, huwag mo muna ituloy itong video dahil ang mga sasabihin ko dito ay spoilers ng mga eksplanasyon ng mga nangyari sa palabas. Makikitang normal naman ang mga nangyari nang sila ay makumpleto matapos huling dumating sa pagsalo-salo sina Lori at Amir. Bukod sa ilang mga bagay, ito ay una, ang biglang pagbasag ng screen ng cellphone ni Emily nang walang dahilan. Habang kausap niya ang kanyang nobyong si Kevin, ang mga susunod ay mapapansin mo lamang kung talagang nakikinig ka sa pag-uusap ng mga tauhan. Nabanggit na si Mike ay isang aktor sa palabas na Roswell at alam ito ng buong grupo, bukod kay Lori, na sinabing paboritong palabas niya raw ito, ngunit ni minsan ay hindi niya nakita si Mike dito. Ang isa pa ay ang pagkamusta ni Mike kay Lori sa pagiging yoga instructor nito, na agad namang tinanggi ni Lori na isa siyang yoga instructor dahil siya raw ay tumutulong ngayon sa mga outreach program para sa mga kabataan. Ang huli namang kakaibang nangyari sa mga pag-uusap nila ay ang pagpansin ni Amir sa litrato ng kapatid ni Lee. At laking gulat nito dahil di niya alam na may kapatid pala ito, ngunit alam ito ng buong grupo. Dito na nagsimula ang mga kababalaghang mangyayari sa mga tauhan. Matapos mag-blackout sa kanilang lugar, ay may mga pangyayaring hindi nila maipaliwanag. Nang sinubukan ng grupo na lumabas upang tanawin ang kometang dumadaan, dito na nagbago ang lahat. Dahil simula dito, hindi na sila bumalik sa original na bahay na kanilang tinutuluyan. Nabanggit ni Emily bago pa mangyari ang lahat ng yon na may nabasa siyang istorya ng isang pangyari na ganap noong huling nakita ang pagdaan ng Miller's Comet. Ito ay taong 1923 sa Finland, kung saan may babaeng tumawag sa pulis sa kadahilan ng ang asawa niya sa kanilang bahay ay hindi niya totoong asawa. Nang tanongin siya ng mga pulis kung bakit niya nasabi ito, ang sagot niya ay hindi raw iyon ang kanyang asawa dahil pinatay niya ang kanyang asawa noong araw bago yun. Ito ang nagbigay sa akin ng ideya kung ano ang kababalaghang mangyari sa pelikulang ito. Pinakita kalaunan sa palabas na ang konseptong ito ay hangos sa teorya ni Erwin Schrödinger na Schrödinger's cat. Ang sinasabi ng teoryang ito ay kapag nilagay mo ang isang pusa sa isang kahon na may lasong kasama at isinara mo ito, matapos ang ilang panahon, hindi mo malalaman kung ito ba ay buhay o patay hanggat hindi mo binubuksan ang kahon. Kaya dalawang realidad ang umiiral dito. Una ay ang pusa ay buhay at ang isa pa ay ang pusa ay patay. Kung sisimplihan natin, ang punto nito ay dalawa o maramihang realidad ang umiiral hanggat hindi mo naobserbahan ang tunay o talagang realidad na iyong hinahanap. Para maunawaan natin na mabuti ang pagiging konektado nito sa palabas, isipin mo ay ikaw ay nagbabalak na kumain. Ngunit hindi mo alam kung anong kakainin mo, kung ito ba ay baboy o manok. Sa mga oras na yun, maraming realidad ang umiiral. Isa ay ang kumain ka ng manok at ang isa naman ay kumakain ka ng baboy. Pwede ring ang isa ay wala kang kinain at marami pang iba. Sa pelikulang ito, makikitang ginawang pisikal ang mga realidad na ito at naging konektado sa isa't isa. Kung kaya ito ay nakikita ng ating mga tauhan. Balik tayo sa pelikula. Sa kalagitnaan nito, nakitang may nakasalubong ang grupo ng ating mga tauhan na may dalang mga asul na glow sticks habang sila'y nasa labas. Ang nakita nila ay isa pang grupo na kamukha rin nila, ngunit ang mga ito ay may dalang pulang glow sticks. Meron ding pangyayari kung saan may sinusulat si Hugh na isang sulat na nais idikit sa nagtatanging bahay na may bukas na ilaw. Ngunit bago niya pa matapos ito ay may isang malaking lalaking katulad ni Hugh na nagpaskil ng sulat sa kanilang pintuan. At laking gulat nila na ito ay kapareho na sinusulat pa lamang ni Hugh. Siguro ang ideya nyo sa hinaharap nila dito ay ang kanilang mga doppelganger. Pwede nyo sila tawagin ganoon, pero dito natin makikita ang konsepto ng teoryang Schrödinger's cat,
kung saan maraming realidad ang umiiral sa oras na yun. Ito raw ay dahil sa Miller's Comet na kung saan ang radiation na dala nito ay naging instrumento upang maging konektado ang maraming parallel universe sa isa't isa. Kung mapapansin mo ay tuwing ang ilan sa mga tauhan ay lumalabas, ay may kakaibang nangyayari tuwing sila rin ay pumapasok sa loob ng bahay. Ito ay dahil ang naaapektuhan lang ng epekto ng kometa ay ang mga nasa labas. Tignan natin kung sino ang mga lumabas simula pa nung una. Makikitang bago pa sila maging kompleto ay nahuling dumating sina Amir at Lori. Habang sila ay papunta sa bahay na yun ay naabutan na sila ng pagdaan ng kometa, kung kaya't malamang ay napunta na sila sa ibang realidad kung saan nagre-reunion party rin ang magkakaibigan na ito. Ibig sabihin, ang Lori at Amir na nakita natin simula noong una ay hindi ang orihinal nilang dapat nakikitain. Ito ang paliwanag kung bakit hindi alam ni Lori na aktor si Mike sa pelikulang Roswell, kung bakit akala ng buong grupo na isang yoga instructor si Lori, at ang pagkagulat ni Amir na may kapatid pala si Lee. Siguro sa mga mundo nila ay hindi nangyari lahat ng yun, kaya't nagulat na lang sila nang marinig nila ang mga yun. Noong nagkaroon ng blackout ay lumabas ang buong grupo. Nang sila ay bumalik ay may mga basag na baso sa lamesa. Ito ay dahil hindi na ito ang bahay na kanilang nilabasan, kundi bahay na sa ibang realidad na lumabas rin ang grupong kagaya nilang nakatao dito. Lumabas din muli si Hugh at Amir upang manghiram ng telepono sa nagtatanging bahay na may kuryente, at masasabi kong hindi na nakabalik ang mga ito dahil ang bumalik na Hugh at Amir sa kanila ay galing na sa ibang realidad. Napatunayan ito dahil napagtanto nila na hindi sila dapat doon babalik dahil ang mga dala nilang glow sticks ay pula. At ang binuksan ng grupo nating sila Emily ay kulay asul. Kaya nagawan tumakas ng mga ito habang wala nakakita sa kanila. Muling lumabas naman sina Emily, Mike, Lori at Kevin upang humingi ng tulong. Ngunit kagaya na sinabi ko kanina, nakasalubong nila ang mga kagaya nilang grupo na may dalang pulang glow stick. Nang sila ay nagmadaling bumalik, ang hindi nila alam ay ibang bahay na naman ang kanilang napuntahan. At sa realidad din na ito ay lumabas din sila at naiwan na 4 sa bahay. Ang isa pang lumabas ay si Mike. Dahil iniisip niya kung kapareho nila ang mga nasa kabilang bahay, siguro nagbabalak na rin silang isipin na patayin sila dahil ito ang naiisip ni Mike noong mga oras na yun upang matapos na tong lahat. Ito na ang huling kita natin sa original na Mike. Ang mga tauhang alam na lang natin na kasama natin mula una ay sina Emily at Kevin. May narinig silang salaming nabasag sa labas at tinignan nila kung kanino ito, at nakita sa kotse ni Hugh galing ang basag. Dahil dito, isa-isa nilang tinignan ang kanilang mga sasakyan. Habang tinitignan ni Emily ang loob ng kanyang sasakyan ay nilapitan siya ni Kevin at tinanong kung ayos lang ba ito. Sumagot naman si Emily at niyakap ito sa kanya tinanong kung may nakuha ba sa kotse ni Hugh. Dahil sa pagkakaalam ni Emily, kasama si Kevin sa mga tumingin sa kotse ni Hugh. Palitong sagot ni Kevin kung ano ang sinasabi ni Emily. At dito napagtanto ni Emily na hindi ito ang Kevin na kanyang kasama sa kanyang realidad. Matapos pa ang ilang minuto, may sumugod na isa pang mic sa loob ng bahay. At inatake ang mic na naroon. At dito na nagkagulo-gulo ang lahat. Dahil dito, naisipan ni Emily na umalis na lamang. Habang siya ay naglalakad sa kadiliman, nakakita siya ng iba pang bahay. Nakita niya na sila rin ang mga yun. Ngunit ang mga ito rin ay nagkakagulo hanggang sa may makita siyang isang bersyon nila na maayos at nagsasaya lamang. Naisipan niya dito na lang makihalubilo. Kung kaya't gumawa siya ng paraan upang mawala ang Emily sa grupong ito. Ang Emily sa grupong ito ay tatawagin nating Emily 2. Sa oras na ito, 4 na Emily ang ating masusubaybayan. Matapos niya patulugin ito gamit ang isang kemikal, tinago niya ang katawan nito sa likod ng kanyang sasakyan at kinuha at sinuot ang sweater na suot nito. Bumalik na siya sa loob at maayos naman siya sinalubong ng grupo. Ang grupong ito ay lumabas upang tignan ang Miller's Comet dahil sa realidad nila hindi pa nila ito nagagawa. Ngunit nagpaiwan si Emily sa loob sa kadahilan ng natatakot siyang may mangyari na naman sa labas. Maya-maya ay nagkaroon na ng blackout sa realidad na ito at nang bumukas ang ilaw, mapapansin na hindi nasuot ni Emily ang sweater.
Ibig sabihin nito ay ibang Emily na ito at tatawagin natin siyang Emily 3. Dito naisip ko na ang Emily na ating sinubaybayan ay nakahalubilo ng maayos sa gusto niyang realidad. At ang susunod natin susubaybayan ngayon ay si Emily 3. Ito ay ang Emily na hindi tinanggal at sinuot ang sweater ng Emily 2 na kanyang tinago sa likod ng sasakyan. Matapos ang ilang minuto ay napansin niya may gumagapang pang isang Emily sa may bandang banyo ng bahay. Sinundan niya ito at inatake at itinago sa bathtub. Hindi ito ang Emily 2 na itinago niya sa likod ng kotse, kundi isa pang Emily na tatawagin nating Emily 4 na biktima rin ng isa pang Emily na hindi pinakita at ito ay hindi tinago sa loob ng sasakyan, kundi sa loob ng bahay lamang. Bago siya lumabas ng banyo ay kinuha niya ang singsing ni Emily 4 dahil nawala niya ang kanya. Paglabas niya ay agad rin siya nahimatay dahil sa stress ng lahat na nangyari sa kanya. Ang susunod na eksena ay pinakitang nagising si Emily 3 at agad na nag-alala dahil baka mayroong nakakita kay Emily 4 na pinatay niya at tinago sa bathtub. Ngunit sinalubong siya ng nakangiti ni Lee at lumabas ng banyo si Beth. Ibig sabihin ay wala silang nakita sa loob ng banyo. Bakit? Ito rin ay isang ehemplo ng Schrodinger's cat. Dahil wala namang nakakaalam kung ano meron sa banyo kundi siya lamang. At dahil nakalagpas na ang Miller's Comet nung umaga na yon. Lumabas si Emily 3 at nasalubong niya dito si Kevin na agad naman siyang kinamusta. Hanggang sa may tumawag sa kanya. Ito ay si Emily 2 na nakakulong sa likod ng sasakyan. Dahil si Emily 3 na sinusubaybay natin ay makikitang walang suot na sweater noong siya ay pinakita. Ito ay dahil nakalimutan nitong bersyon ni Emily na kunin ang sweater na may cellphone ng Emily 2 na kinulong niya sa likod ng sasakyan. At dahil hindi niya ito pinatay, silang dalawa ay parehong nabuhay sa isang realidad. Kung kaya't nakuwang tumawag ni Emily 2 kay Kevin. Maguguluhan ka talaga sa una pero kung papanoorin mo ito ng pangalawa o ilang pang beses, makikita mo kung gaano katalino ang gumawa nito. Hanggang sa mapapaisip ka na lang kung paano kung ito'y mangyayari sa totoong buhay. Mapapatingin ka na lang sa paligid mo at masasabing, dito ba talaga ako?